na siya daw po ay si Mang Kepweng. Dahil nga ako maraming doktor sa side ng family namin, sa mother side ko. Pag mag-offer po sila ng tulong para i-accommodate kami sa hospital, hindi yun natutuloy na bibigyan mo ng remedyo. Nauunahan mo ng herbal. Oo, herbal. Yung bunso ko, 7 years ago, nagkaroon po siya ng hyperacidity na after kakain siya o inom ng gatas, magsusuka siya after 5 minutes. Nag-research muna ako sa internet, tinignan ko ano ba posibleng dahilan bakit nagkaganto. So, na-encounter ko yung word na GERD. Naghanap ako home remedies. Nag-pop up po doon sa Google yung healing galing. So, pinakulo ang dahon ng bayabas. Pinakulo ang dahon ng bayabas. Ginaya mo yung procedure natin. Oo, ginaya ko po yung procedure. Okay, mapait. Mapait. Ininom naman niya. Tapos sabi ko doon sa mother niya, observe mo yung bata kung magsusuka. Pag sumuka, tawagan mo ako. Didiretso na natin sa ospital. Nung gabi, hindi na nagsuka. Hindi ko na ako dinilin sa ospital. Instant, di ba? Kasi ang bilis so eh. O, ano sabi ng nanay mo? Yung tatay mo, Mang Kepweng. Nagsimula noon, tinawag ka ni mother na Mang Kepweng. Minsan nga, yung mga, kasi may tindahan po kami. Yung mga driver na lalapit sa akin. Di, nag-ano ako parang nag-LBM ako. Ano bang gamot yan? Bibiruin ko. Pumitas ka lang ng dahon ng bayabas doon, ngatain mo na. Mabiro ko lang naman sinabi, dahil kaibigan ko, one day bumalik, saan mo natutunan yung dahon ng bayabas na ngangatain lang? Ako, bakit? Nawala yung nawala yung LBM ko. May pagkakataon din na nagkaroon ng dengue yung isa sa pamangkin ng misis ko. Ang ginamit ko naman nun, dahon ng papaya. In-squeeze namin yung dahon, gamit-gamit yung cloth. Nagbi-bleeding na yung gums nun eh. Tapos hindi na siya gumagalaw sa kama. Yun yung kaanuhan ng dengue, yung public hospital na malapit sa amin. Hindi na siya tumatanggap ng mga pasyente na i-confine dahil nga punong-puno na. Meron siya nakitang research sa India, yung katas ng dahon ng papaya, na pwede yun na pampataas ng platelet. So yun, tinry ng ate ko na ipainom 1 kutsara bawat umaga, tanghali, gabi. Kinabukasan, nag-stop na rin yung parang may dugo-dugo sa labi niya. O, di ba? Totoo ang sinasabi ko na descendant ni Mang Kepweng si Edwin. Tingnan natin kung paano nagamit ni Edwin ang kanyang pagiging mahilig sa natural healing sa kanya mismo. Dahil nag-develop po ng kidney stone si Edwin for the second time. Nung una, nagkaroon ka na ng kidney stones. And I'm sure, nitong pagbalik mo sa ospital, ay na-diagnose ka na stone former. Maaring ang ilan sa mga nanonood sa atin ay ganun din, di ba? Pero, ako po, at dito sa Healing Galing Way Gamutan, chine-check natin bakit ka magiging stone former. May dahilan po yun, hindi natural sa tao yun eh. First time na nagkaroon ako ng kidney stones. Binago ko yung lifestyle ko noon. Tinanggal ko yung alak at saka yung mga matatabang pagkain masyado. Chicharong bulaklak. Maalat. Maalat. Yung gatas binawasan ko dahil nga calcium stone nga yung nakita sa akin una eh. Maganda na banggit ni Edwin to kasi maganda naman po sa katawan ang gatas. Diba? Nung unang beses na na-diagnose na may kidney stone si Edwin, calcium calcification po ang diagnosis, calcium. Dahil sumobra naman ang kaiinom ng gatas ni Edwin. Kasi pag mabigat yung trabaho, nasa barko po siya noon. Madali kang ma-dehydrate. So, kailangan mo ng pang-replenish kagad. Mas madaling abutin yung pack ng gatas kaysa pumunta sa fountain. Yung po mga 4 na litrong gatas, kaya ko kung ubusin yun. Sobra po. Kaya pwedeng mag-calcify at doon po nag-develop ang kanyang kidney stones. Pero dito po sa mga pangalawang pagkakataon, hindi na po gatas ang ininom. Malakas ako uminom ng soft drinks Per meal po, 1 liter to 1.5 liter po ang wow, per meal po yun Mas marami dun sa litro ng gatas yan. Nasan pumasok ang tubig dyan? Ang tubig ko sa akin, naiinom ko lang pag nagtatrabaho. Tuwing kong lalabas ako sa deliver, dala ko yung
tubig na ginagamit ko, meron nung ako nung 1 litrong tubig. Yung 1 litrong tubig na yun, mauubos ko yun sa pag-ikot. Pero sa isang araw, yung pinakamadaming tubig, ilang litro? At least mga 2 liters po ng tubig sa isang araw. Pero mas pabor ka sa soft drinks, masarap eh, Mas diba? malasa ko eh. Hindi na calcium yan. Uric salts po ang namuo sa dami ng soft drinks. Western medicine po noon ang nagpatunaw sa kidney stones ni Edwin nung una. Ngayong pangalawang naulit naman, hindi naman aware si Edwin na kidney stones na pala. Paano umatake yun? Sumasakit ko dito sa side dahil kailangan kong magbuhat. Pag nagbubuhat ka, yung blood pressure mo tumataas, lalong sumasakit. Nagpunta po ako dun sa hospital na malapit dun sa amin. Kasama ko yung wife ko. Tapos ang diagnosis po nila, meron daw pong kidney stone. In-advise po ako na magpa-ultrasound para sigurado malaman kung asan yung lokasyon. Ang schedule ng ultrasound ko dun, after 1 week pa, hindi ko, the next day po, sumasakit na. Kinuha ko yung tablet ko. Pinanood ko yung episode nyo sa Kidney Stones. Okay. At binanggit nga yung Calcutab. Natusan ko yung wife ko na pumunta sa Santa Ana. So, pagpunta ko doon, medyo pa nga ako, nangihinig ako kasi, sorry kasi hindi ko kaya makita yung asawa ko na sakit-sakit. So, nararamdaman ko na kung gaano kasakit yung nararamdaman niya. Tsaka, nag-aalala ako kasi paano na kami pag kung sakaling ma-ooperahan siya, hindi siya makakapagtrabaho. Mga tigil na talaga yung negosyo. Kaya hindi ko naman kaya din magbuhat ng mabibigat. Yun po, nakabili doon. Tapos binigay siya ng instruction na paano gagamitin. 10 tablets, 10 ang pag-inom tablets, after meals 3 times a day. 3 times a day. Madami po kasi mahina ang herbal, no? Oo. Tapos, yung healing oil na kailangan i-massage. Nagpa-confine ako sa ospital eh. Padala uli ako. So, ang binigay lang po sa akin doon, puro pain reliever. Pero, antimano, pagpasok mo doon, nakakalcutab ka na at binaon mo yun sa ospital during the duration of your stay. Oo, binaon ko. Third day, in-advise ako na i-ultrasound. Nakita nga ang kidney stone dito sa taas, pero 0.3 millimeter ata yung sukat. The fourth day, siniti stone ako. Okay. Pero siniti stone ako, wala na daw doon sa kidney ko yung bato. Nakababa na. Fourth day, sinabihan na ako ng doktor na pauwi na ako. The next day. Bago ako umuwi, nung 5th day na, inom ulit ng Calcutab, tapos naisabay ko na yung gamot nila. That's the time lang na nakainom ako ng gamot nila. So, pinainom niya nila ako, tapos ginamit ko yung Calcutab, tapos minasahe. Sabay na po, nagsabay na. Dalawa na. Hindi, nawala na. Pag-uwi ko na nasa bahay ako, after lunch, nagdi-deliver na po ako, nagbubuhat na ako. Pero ang unang-unang sintomas ay yung discomfort na nawawala. Yun ay completely nawala na sa'yo. Oo, completely nawala na. Nagulat ako at saka, nagulat kasi natuwa kasi hindi na siya ooperahan. Kasi nawala yung stone sa kidney niya. Nung kasi inadmit kami, may pinapirmahan sa akin yung na mag-prepare daw kami ng 100 to 200,000. Kung iisipin mo, ang laki nun. Kung papipiliin ka, Edwin, halimbawang merong, hindi naman yung malulubhang sakit, no? Kung merong nagkasakit sa bahay, mas uunahin mo pa ba ngayon na mag-herbal kesa pumunta agad sa ospital? Sa akin, unahin ko muna yung herbal. Umpisa ko silang kumbisi sa dahon ng bayabas. Nako, Edwin, inspirasyon kang tunay, lalo na kung matututo ka na 100% ay tubig na lang ang iinumin mo. Diba? Maraming salamat, Edwin, ha. Maraming natuto ngayon. Sana po ay maging tulad tayo ni Edwin na hindi natatakot sumubok at tumuklas ng mga alternatibong paraan. Dahil nga, kagaya po ng ating palaging sinasabi, may hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan.
At kung may karagdagan po kayong katanungan, abangan po ang e-consulta maya-maya lamang at ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa kidney stones at iba pang related conditions alas 9 hanggang alas 11 ngayon din pong umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli, ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, may hatid na kalusugan ang lumpiang kalikasan. Happy healing morning po.